Samantala, sabik at puno ng pag-asa sina Kinju, Lu Hao, at Bayo Wang na makita ang pambihirang eksperto na namumuhay bilang isang ordinaryong mortal. Ngunit hindi ito napansin ni Lin Fin sa sobrang galit na katikim ito ng malutong na sampal at napasigaw siya kay Blackie tinatanong kung hindi ba talaga ito nakarinig sa kanya. Nasa paanan ni Lionfen si Blackie ngunit galit na galit pa rin si Lionen kaya't nag-cruise lamang ito ng mga braso at sarkastikong sinabi na ang alam lang ni Blackie ay ang paglilinlang. Sa sandaling yun napatigil sila Hao sa takot, damaloy ang pawis sa kanyang mukha habang tinatanong ang sarili kung anong uri ng mataas na antas na eksperto si Lionfen para basta-basta lang tratuhin ang isang immortal na aso na para bang isang karaniwang hayop. Nagulat din si Buang na mutla ang kanyang mukha habang sinasabi niya kay Lia kung gaano naibulong ni Buang na kahit ang kanilang sariling Panginoon ay maaaring hindi kainang saluhin ang hampas ng paa ng immortal na aso na tila ba kayang takpan ng buong kalangitan ngunit hindi sumang-ayon si Kenjo. Sa seryosong tinig ay sinabi niyang minamaliit lang ni Buang ang kanilang Panginoon ay walang iba kundi ang sekta master ng 1G isang immortal na sekta dahil dito tiyak na kakayanin nitong saluhin ang hampas ng paa ng aso gayunman dagdag pa ni Kenjo siguradong kailangan nitong magpahinga ng ilang buwan upang tuluyang makabawi mula sa pinsala. Samantala hindi na pinansin nila Hao ang kanilang usapan at nanatili siyang tahimik. Habang nakatitig ng mabuti kay Lionfen, inilagay nila Hao ang kanyang kamay sa kanyang baba. Napansin niya agad na may mali. Walang kahit anong bakas ng spiritual power na nanggagaling kay Lionfen. Gayunpaman habang nilalaro at pinipisil ni Lionfen ang mukha ni Blackie na para bang ordinaryong aso lang ito lalong tumibay ang kutob ni Hao kahit anong anggulo ang tingnan ko walang duda siya ay isang immortal bulong niya sa kanyang sarili. Sa wakas lumingon si Lionfen at doon niya lamang napansin ang tatlong cultivator na kanina pa nakamasid kasabay nito humarap din si Blackie sa kanila. Namula ang kanilang mga pisngi puno ng kaba at pagkailang. Ng kasab-ikan si Lionfen nang hawakan niya ang kamay ni Hao. Nagpakumbaba itong ngumiti at nagpaumanhin. Pasensya na, baka nagdulot ng abala sa inyo ang hanggal kong aso, saad niya. Sabay bahagyang yuko ng ulo. Pagkatapos ay buong puso siyang nagpasalamat sa kanila maraming salamat sa inyo kayo ang mga bayani na tumalo sa halimaw at nagligtas kay Naan noong araw na iyon dahil sa inyo muling nagkaroon ng kapayapaan ang bumagsak na bayan. Habang nagsasalita si Lionfen kumunat ang noo ni Hao kita sa kanyang mukha ang pagkagulo ng isip paulit-ulit niyang inuusal sa loob ng kanyang utak ang pangalan Lion Nayan bakit parang pamilyar. Samantala patuloy pa rin si Lionfen sa pagkamot sa likod ng ulo at pakikipagkamay na tila walang kamuwang-muwang tahimik na napagtanto nila Hao na ang pangalang Nyanfen ay sumisimbolo sa alaala ng mortal na buhay ng isang tao na mangha siya sa lalim ng kahulugan ng pangalan at kinilala ang karapat-dapat na halaga nito bilang isang dalubhasa na ramdaman niyang nagkaroon siya ng kaliwanagan at hindi na siya nagulat na itinatago ni Nyanfen ang kanyang tunay na katauhan bilang isang ordinaryong tao. Bigla namang hinawakan nila Hao ang ulo ni Kinjo at pinilit siyang yumuko na labis na ikinagulat nito pagkatapos yumuko rin sila Hao kay Lionfen at sinabi, ikinagagalak kitang makilala. Samantala nakapikit at maayos na yumuko si Buas Wong kay Lionfen habang ipinapakilala niya ang kanyang mga nakatatandang kasamahan. Pagkatapos tiningnan niya si Lionfen at ipinakilala ang sarili bilang Buas Wong anak ng punong maestro ng 1G, isang immortal na sekta at sinabi na tila kapalaran na nagtagpo sila sa araw na yun ngunit sa pagkadismaya ni Buas Wong. Hindi pinansin ni Lionfen ang kanyang alindog habang naglakad siya at sinimulang suriin ang patag na Lord Leopard na nakahandusay sa lupa humingi siya ng pahintulot na masusing tingnan ang hayop. Naguluhan ang tatlo nang ituro ni Lionfen ang Lord Leopard at sabihin sa kanila na sa kanyang nakaraang buhay, ito ay isang protektadong hayop. Biglang may napansin si Lionfen, isang gintong kwintas ang kanyang nakita at tinanong niya ang mga cultivator kung ano ito. Lumapit ang tatlong cultivator at ngumingiti sila Hao na nakakuha ng perpektong marka sa pagsusulit sa teorya ng 1G at immortal na sekta at ipinaliwanag niya na ito ay isang demanda ng halimaw na leopardo para sa isang makapangyarihang halimaw tulad niyo napakahalaga ng demanda nito kung gagamitin para palakasin ang paglilinang, maaari nitong itaas ng hindi bababa sa 3 antas ang antas ng realm. Habang lumulutang ang demandan sa harap ni Lionfen kumislap ang kanyang mga mata sa paghanga nakita na lamang niya ito sa isang palabas sa TV noong nakaraang buhay ni pagkatapos ay sinabi niya na ang orihinal nito ay napakahalaga. Lumiko si Lionfen kay Buang nagulat siya nang hawakan ni Lionfen ang kanyang kamay at nilagay ang demandan sa kanyang kamay sinasabing dapat niya itong ingatan ng maayos at huwag hayaang lumutang lang sa paligid. Sumili ang mukha ni Buang
nang mapagtanto niya na ibinigay ni Lionfen sa kanya ang Demon Dan, ngunit sumingit si Lahao at sinabi kay Lionfen na ang pagkatalo ng halimaw na leopardo ay puro swerte lamang, kaya hindi nila inaasam na mapunta ito sa kanila. Nalito si Lionfen sa sinabi nito, ngunit may matibay na tingin sa kanyang mukha. Sinabi ni Lionfen na ang Demon Dan ay natural na kanila dahil lahat sila ang nakipaglaban at nag-api ang halimaw na lula si Buang nang marinig ang sinabi ni Lionfen. Ngumiti si Lionfen nang tila walang kamalay-malay sa harap niya habang pinag-iisipan ni Buang at naisip na sinusubok siya ni Lionfen kung tapat siya kung kukunin niya ang Demon Dan, parang mamamatay na rin siya. Nakakunot ang kanyang noo. Nakataas ang dulo ng kanyang bibig at napuno ng luha ang kanyang mga mata habang iniisip kung paano niya kayang pakawalan ang Demon Dan. Ngunit kailangan niya itong gawin. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Buang tungo sa pagiging mapagpakumbaba habang hinarap niya si Lionfen at nag-alok na hinayaan niya si Lionfen na panatilihin ang Demon Dan, ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap nang biglang tumahol si Blackie. Nalito si Lionfen at tumingala siya kay Blackie, na patuloy na tumatahol. Iwinagayway ni Blackie ang kanyang buntot at namula habang nakalabas ang dila, nang sa wakas ay naunawaan ni Lionfen ang gusto nitong ipahiwatig. Ipinagmamalaki ni Blackie ang kanyang sarili habang nakaharap sa tatlong cultivator habang ipinaliwanag ni Lionfen ng malinaw ang kanyang ideya. Ang kanyang plano ay kunin ng tatlong cultivator ang Demon Dan habang sila naman ay magpapanatili ng katawan ng halimaw. Panatilihin nila ang katawan ng halimaw na leopardo sapagkat nais nilang matikman kung ano ang lasa nito. Nang sinabi ni Lahao na susundin nila ang sinabi ni Lionfen nang may paggalang, napangiti siya at si Kino sa pag-iisip na lutuin ang karne ng leopardo samantalang nagdiwang si Bisu Wang dahil ang Demon Dan ay mapupunta sa kanya. Tuwang-tuwa si Lionfen at sinabi kay Blackie na siya ang bahala sa pagdala ng katawan. Natigilan si Blackie sa biglaang tungkulin at napatingin sa tatlong cultivator, ngunit ngumiti siya nang nakatago ang saya. Kahit hindi nagsalita si Blackie, naintindihan ng tatlong ito ang ibig niyang ipahiwatig at nagulat silang lahat. Nagsimulang lumubog ang araw habang ang grupo ay naglalakbay sa kagubatan. Bitbit ni Tanga ang katawan ng halimaw na leopardo. Kahit na mapatla ang kanyang mukha at halatang pagod na pagod, sinabi pa rin niya kay Lionfen na huwag mag-alala dahil malakas daw ang kanyang pangangatawan at iginigiit niyang siya na ang magdadala ng katawan para rito. Samantala magaan lang na karga-karga ni Lahao sinaanin sa kanyang mga bisig. Nasa likuran naman niya si Kinjo na halatang hirap na hirap at parang mamamatay na sa pagod, ngunit pilit pa ring nakikiusap kay Lionfen na huwag pahirapan ang kanyang alaga. Si Lionfen naman ay nagkamot ng batok ng alanganin. Habang tinatanggap ang pagpupumilit ni Kinjo, nagpasalamat siya. Paglapit naman ni Buang na may masiglang ngiti, tinanong niya si Lionfen kung nakapunta na ba ito sa Wanjian Immortal Sect at inalok siyang dalhin doon sa susunod dahil ang pinuno nito ay ang kanyang ama. Napaisip si Lionfen kung lahat ba ng mga Immortal Cultivators ngayon ay ganito nakabait. Ngumiti siya ng kontento at naisip na marahil ay napadpad siya sa isang maayos at mapayapang mundo ng Immortal Cultivation. Pagbalik nila sa bayan, sinalubong sila ng mga tao na may ngiti at galak. Lahat ay natuwa na makita ang kanilang pagdating. Tatlong makapangyarihang Immortal Masters ang bumalik kasama si Lionfen at kasama rin nilang ligtas na naibalik si Naan. Agad na tumakbo si Naan papunta sa kanyang ina habang tinatawag ito at agad naman siyang sinalubong ng kanyang ina na halos maiyak sa tunatuwa si Lionfen na ligtas ang lahat. Samantala si Auntie Jiang ay humagulgol sa saya habang mahigpit na niyakap si Naan. Isa sa mga kababaihan ang nagpasalamat kay Lionfen, ngunit agad niya itong itinama at sinabing wala naman siyang nagawa. Ang tatlong cultivator daw ang tunay na tumulong at lumigtas. Ang mga cultivator ang siyang pumatay sa halimaw. Dahil dito nagsimulang mag-abot ng maliliit na regalo ang mga tao ng bayan kina Buas Wong at Kinjo, ngunit magalang nila itong tinanggihan. Samantala si Lahao ay lihim na tumingin kay Lionfen, naguguluhan kung bakit hindi ito handang tumanggap ng papuri kahit pa ibinigay niya na nga ang Demon Dan sa kanila. Biglang itinuro ni Lionfen ang tatlong cultivator at sinabi na siguradong pagod na sila kaya inimbitahan niya ang mga ito sa kanyang tahanan upang tikman ang karne ng leopardo. Nabigla ang tatlo nang marinig nilang banggitin niya ang karne ng halimaw, ngunit sa huli ay masaya nilang tinanggap ang imbitasyon. Tinanggap nila ang imbitasyon ni Lionfen pagkatapos nilang dumaan sa kakahuyan. Narating nila ang tirahan ni Lionfen kung saan naghihintay si Shoy sa may pintuan at agad na sinalubong ang kanyang amo. Paalala, pagkatapos ng ilang episode nito ang pangalan ni Shoy ay nag-iiba na dahil tatawagin na itong robot. Nagulat ang tatlong cultivator nang makita nila si Shoy at agad nilang inisip na isa itong espiritual na robot. Agad namang ipinaliwanag ni Lionfen na si Shoy ay hindi espiritual na robot kundi isang maliit na trick lamang. Nang maramdaman niya ang pamilyar na sitwasyon, napakamot si Lionfen ng ulo,
Naiinis sa ideya na palagi na lang niyang kailangang ipaliwanag ang trick na yun tuwing may bisita siya. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang tatlo sabay kumpas ng kamay at sinabing halina kayo malugod kayong tinatanggap dito. Ngunit nanatiling nakatayo at tulala ang tatlong cultivator. Parang natigilan sa kanilang nakita. Si Buas Wong pa ang unang nagtangkang magbahagi ng opinyon. Tinangka sanang ibahagi ni Buas Wong ang iniisip niya kay Lahao ngunit pinutol siya nito at sinabing alam na niya kung ano ang sasabihin niya ang pagtawag ng lalaking yun sa isang espiritual na robot na may espiritual na intelihensya bilang isang simpleng freak lamang ay nangangahulugang sa paningin ng isang makapangyarihang tao na gaya niya. Ang espiritual na intelihensya ay isang maliit na bagay lamang. Pagpasok nila sa bahay ni Lianfen na natiling matigas at seryoso ang tatlo habang nakaupo sa kanyang sala. Napansin nila na lahat ng bagay sa loob ay nagpapakita ng sukdulang kasakdalan pagdating sa mga parisukat at bilog. Napansin din nila na ang sahig ay mas makinis pa kaysa sa isang tansong salamin. At napako ang kanilang mga ekspresyon sa pagiging seryoso dahil ang mga upuang inuupuan nila ay napakalambot na parabang hinahawakan mismo ang kanilang mga puwit. Kumunat ang noo ng tatlo. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha nang mapagtanto nilang tunay silang nasa mundo ng mga big shot. Gabi na rin noon nang pagsilbihan sila ni Lianfen ng tsaa at binanggit niyang dahil nakatira siya sa isang liblib na lugar bihira lamang siyang magkaroon ng mga bisita. Sinabi pa niya na hindi na kailangang maging alangan ang tatlo at dapat isipin na parang bahay na rin nila ang lugar na yun, subalit na natiling tensyonado ang tatlo habang nakaupo at butil-butil na pawis ang tumutulo sa kanilang mga mukha. Nagpasalamat ng may kaba si Lahao at pinuri kung gaano kaganda ang pagkakaayos ng bahay. Hindi na malaya ni Lianfen ang kanilang pagkailang. Nakatayo siya roon na nakapamaywang at nakangiting labis na ipinagmamalaki ang estilo ng kanyang dekorasyon, isang bagay na nagmula pa sa kanyang nakaraang buhay. Alam niyang kahit na ang kanyang mga panauhin ay mga walang hanggang nilalang kahit na mga makapangyarihang cultivator, ang tatlo hindi pa sila nakakita ng ganoon kamoderno at kapino. Nagulat si Lianfen nang biglang magsalita si Kinju. Kinakabahang itinuro ang isang bagay at nagtanong kung ano yun. Ang tinutukoy niya ay ang aparato na nasa tabi ng sopa, mayroong lead screen na nagpapakita ng temperatura at iba pang numero. Sina Lahao at Buang ay agad na napatingin kay Kinjo, sapagkat siya ang nagtatanong ng nais din nilang malaman. Ipinagmamalaki ni Lianfen na sinabi na yun ay isang air purification humidifier at ang gamit nito ay gawing mas sariwa at malinis ang hangin sa paligid. Labis na nagulat si Kinjo sa sagot ni Lianfen kaya't napabulalas siya na ang aparatong yun ay hindi lamang nagpapasariwa ng hangin kundi higit pa roon. Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin dahil bigla na lamang bumagsak ng buong drama si Lahao sa kandungan niya at sinabing aksidente lang siyang nadapa. Na inis si Kinjo at tinanong kung paano siya matatalisod gayong nakaupo naman siya. Mabigat ang aura ni Lahao nang dahan-dahan siyang umupo muli. Dahilan para kabahang tawagin siya ni Kinju. Nanginginig at pawis na pawis si Lahao habang nakakunot ang mukha sa takot. Saka tinanong si Kinju kung nababaliw na ba siya. Ipinaalala niya rito ang sinabi ni Blackie na nais lamang ni Lianfen na mamuhay bilang isang ordinaryong mortal kaya dapat nila itong ituring na isang hindi matatawarang makapangyarihang nilalang. Pagkasabi ni Lahao na kung sinabi ni Lianfen na ang aparatong yun ay nakapagpapasariwa ng hangin ibig sabihin yun lamang ang tungkulin nito, agad na tauhan si Kinju nanlaki ang mga mata niya sa pagkabahala at napagtanto niyang naging pabaya siya. Samantala si Lianfen ay nagtanong, sinabi ni Kinju. Umayos ng upo si Lahao, nakapulupot ang mga braso habang si Kinju naman ay nagkamot ng batok, pilit na nilulusutan ang sitwasyon at nagsabing oo nga, tunay na parang sariwang hangin para sa amin. Tumawa si Lianfen at sumang-ayon sa sinabi ni Kinju. Pagkatapos ipinagmalaki niyang may isa pa siyang gamit, isang water purifier na ginagamit para linisin at gawing dalisay ang tubig sa bahay. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpindot ng isang button at agad na bumuhos ang tubig papunta sa hawak niyang tsarera. Habang ibinubuhos ni Lianfen ang mainit na tubig sa mga tasa, sabay-sabay na yumuko ang tatlong kultibador. Sinisinghot ang halimuyak na kumakalat mula rito. Fan sila ng kagalakan, worry by nakadama sila ng diwa ng espiritual na tubig mula sa simpleng inumin ang banal na bagay. Nang makita ni Lianfen ang kanilang reaksyon, ngumiti siya ng maliwanag na tuwa na nagustuhan nila ang kanyang inihain. Habang papalabas siya ng pinto, sinabi niyang siya mismo ang magluluto sa likod bahay, at kung gusto pa nila ng tsaa, maaari na lang silang magbuhos para sa kanilang sarili. Nagkupit ng kamao si Lahao bilang tanda ng paggalang at humingi ng paumanhin kay Lianfen dahil sa abala. Katabi niya, nakangiti rin ng maliwanag sina Kinju at Buang. Pinanatili nila ang parehong ngiti hanggang sa marinig nilang sumara ang pinto. Kaagad na nagdilim ang kanilang mga mukha. Naisip ni Kinju ang kanyang naging kapabayaan kanina.
Habang sinabi naman ni Lahao na tila napakaganda ng pagkatao ni Lianfen ngunit pinaalalahanan siya ni Buang na maging maingat dahil kung ma-provoke niya si Lianfen, hinding-hindi siya ipagtatanggol nito. Pumikit si Lahao at pinakamalaking biyaya sa kanilang buhay ang maging kaibigan si Lianfen. Mariin niyang binalaan si Kinjo na huwag itong mambastos o gagawa ng bagay na makaka-offend sa kanya. Tahimik namang sumang-ayon si Buang, nakapikit at nakapamewang sa tabi ni Lahao. Hindi nila namalayan na nakatayo na si Kinjo mula sa kanyang upuan. Lumapit ito sa tabi ng water purifier habang may hawak na isang balumbon dahilan upang mamangha si Lahao. Kaagad niyang tinanong si Kinjo kung nakikinig ba ito at pinaalalahanan na huwag basta-bastang gagalawin ang mga gamit ni Lion nang walang pahintulot. Ngunit kalmado lang si Kinjo at sinabi kay Lahao na huwag siyang magalit. Tiniyak niya na dahil binigyan siya ng utos hinding-hindi siya kikilos ng $. Pagkatapos ay itinuro niya ang basurahan sa kanyang harapan at sinabi na nakatayo. Ang balumbon ay itinapon lamang roon, kaya't mukha itong parang basura. Sa kabila ng pagtitiyak ni Ko, nanatiling kabado si Lua habang iniabot ang kamay at sinabihan siya na dapat pa rin siyang mag-ingat. Ngunit hindi pinansin ni Kim Joo ang kanyang babala at nagtanong kung dapat ba nilang buksan ang balumbon at silipin ito. Nabahala si Lahao sa mungkahi ni Kino. Tinanong niya kung paano niya naisip ang ganoon at pinagalitan siya. Itinatanong kung yan ba ang nararapat gawin ng isang kultibador. May isang kamay na nanginginig habang binubuksan nila ang balumbon at may isang nagsasabi pa na mag-ingat sila. Si Lahao ang kabadong nagbubukas ng balumbon, nakataas ang mga manggas at nakatali sa ilalim ng kanyang kilikili. Samantala nanginginig sa pananabik si Biluis Wong sa tabi niya at si Q naman ay nasa kabilang gilid. Tila walang pakialam at nakatutok lamang sa balumbon. Biglang lumaki ang mga mata ni Lahao sa gulat nang may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Sa isang iglap, nagbago ang tanawin. May isang tao na naglalakbay sakay ng bangka sa pagitan ng malalaking bundok at ilog. Napansin nito ang isang bagay, agad niyang hinugot ang kanyang espada. Tumalon siya mula sa bangka at agad na umatake sa taong nakatayo sa gilid ng ilog. Ang taong yun ay tumapak sa ibabaw ng tubig upang magkaroon ng dagdag na puwersa. Ang taong nakatayo sa pampang ng ilog ay si Liu Hao, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang biglang tumagos ang espada sa kanyang katawan at napadpad sa kanyang tabi ang tao ng sobrang bilis na wala siyang oras para makari. Habang unti-unting bumabagsak ang mga dahon sa paligid niya, nanlaki pa rin ang kanyang mga mata sa pagkabigla nang mapagtanto niya na yun pala ang realm ng isang makapangyarihang espadachim na nakapaloob sa ipinagbukas nilang painting. Biglang nanghina si Liu Hao na wala ng malay at hindi makapagsalita, kaya paulit-ulit siyang tinatawag ng kanyang mga kasamahan. Sa huli nagising din siya sa realidad nang patuloy siyang tinatawag ng mga ito. Agad na lumapit si Buang, bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata at tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanya at kung nawalan ba siya sa sariling pag-iisip. Ngunit sinabi ni Lahao na ayos lang siya. Samantala nanginginig si Kenjo sa kanilang likuran habang paulit-ulit na nagpapaalala na mag-ingat at huwag masira ang painting. Habang patuloy na bumabalot ang aura ng tanawin mula sa painting, ipinaliwanag ni Lahao na sa isang sulyap lang ay agad siyang nahigop papasok sa loob nito, isang lugar na pan ng kalungkutan, lamig at takot.